Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay ang pitong trompeta. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po dito sa Bagong Tipan ng Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesus Kristo. Yan. At ayon po dito sa pahayag, Kabanata 8, talatang 6, hanggang 13. Ito po yung mensahe. At humanda ang pitong anghel na may pitong trompeta upang hipa ng mga ito. Hinipa ng unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng batong yelo at apoy na may halong dugo. Nasunog ang ikatlong bahagi ng lupa, ang ikatlong bahagi ng mga punong kahoy at lahat ng sariwang damo. Hinipa ng ikalawang anghel ang trompeta at bumagsak sa dagat ang isang parang malaking bundok na nasusunog. Naging dugo ang ikatlong bahagi ng dagat, namatay ang ikatlong bahagi ng mga nilalang, na naroon at nawasak ang ikatlong bahagi ng mga sasakyang dagat. Hinipa ng ikatlong anghel ang kanyang trompeta at nahulog mula sa langit ang isang malaking bituin nagliliyab na parang sulo at bumagsak sa ikatlong bahagi ng ilog at mga bukal. So ang bituin ay tinatawag na kapaitan. Pumait ang ikatlong bahagi ng tubig at maraming tao ang namatay pagkainom nito. Hinipa ng ikapat ng anghel ang kanyang trompeta at napinsala ang ikatlong bahagi ng araw, ang ikatlong bahagi ng buwan, at ikatlong bahagi ng mga bituin, kaya't nawala ang ikatlong bahagi ng kanilang liwanag, nagdilim ang ikatlong bahagi ng maghapon at walang tumatanglaw sa ikatlong bahagi ng magdamag. Yan. Pagkatapos ay nakita ko ang isang agilang lumilipad sa kalawakan at narinig ko itong sumigaw. Kalagim-lagim, talagang kalagim-lagim ang sasapitin ng lahat ng mga nasa lupa. Pagtunog ng mga trompetang hinipa ng tatlo pang anghel. Yan. Pagpatuloy po natin sa Kabanata 9, talatang 1 ng 20, ito pa rin sa pahayag ang pitong trompeta. So hinipa ng ikalimang anghel ang kanyang trompeta at nakita kong nahulog sa lupa ang isang bituin. Binigay rito ang susi sa bukana ng napakalalim na hukay. Binuksan ang bituin ng napakalalim na hukay at may lumabas na makapal na usok. Naulad ng usok na malaking gurno, kaya't nagdilim ang araw at himpapawid. Mula sa usok ay may naglalabas ang mga balang na kumalat sa lupa. Binigyan sila ng kapangyarihan tulad sa mga alakdan. Pinagbilin sa kanila na huwag sirain ng mga damo, punong kahoy ng mga laman. Ang mga tao lamang na walang tatak ng Diyos sa noo ang maaari nilang saktan. Hindi pinahintulutan ng mga balang na patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ng kirot, ang kirot na dulot ng balang na ito. Sa loob ng panahong iyon, hanapin ng mga tao kamatayan, ngunit hindi ito matatagpuan. Nanaisin nila ang kamatayan, ngunit lalayuan sila nito. Ang anyo ng mga balang ay tulad ng isang kabayong handa na sa pakipagdigma. Sa kanilang ulo ay may parang koronang ginto at parang mukha ng tao ang kanilang mukha. Parang buhok ng babae ang kanilang buhok at parang ngipin ng leon ang kanilang mga ngipin. Natatakpan ng parang mga baluting bakal ang kanilang dibdib. At ang pagaspas ng kanilang pakpak ay parang dagundong na maraming karawahe. Hila ng mga kabayong lulusob sa labanan. Sila ay may mga buntot na may tulis gaya ng alakdan. Nasa buntot nila ang kapangyarihang manakit ng mga tao sa loob ng 5 buwan. Ang pinuno nila ay ang anghel ng bantay sa napakalalim na hukay. Ang kanyang pangalan ay sa wikang Hebreo ay Abaddon, sa wikang Griego ay Apollyon. Yan. Nakarana ang lagim, 2 pang lagim ang darating. Hinipan ng ika-6 na anghel ang kanyang trompeta at nakarinig ako ng tinig mula sa sulok ng gintong dambana sa harapan ng Diyos. Iniutos ito
Sa ika-6 na anghel na may trompeta, kalagan mo ang 4 na anghel na nakagapo sa tabi ng malaking ilog ng Euphrates at pinalaya ang 4 na anghel. Ang patayin nila ay 3 bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. Narinig ko na ang bilang ng hukbong nakakabayo ay 2,000,000 200,000,000. Sa aking pangitay na nakita ko ang mga kabayo at ang mga dibdib na mga sakay nito ay may mapulang baluti na gaya ng apoy, asul na gaya ng sapiro, at dilaw na parang asupre. So ang mga ulo ng mga kabayo ay parang ulo ng leon, ang kanilang bibig ay bumubuga ng apoy, usok at asupre. Ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan ay pinatay ng 3 salot na ito. Ang apoy, usok at asupre na nagmumula sa bibig ng kabayo, sapagkat ang kapangyarihan ng mga kabayo na sa kanilang mga bibig at mga buntot. Ang kanilang mga buntot ay parang ahas na may ulo na siyang ginamit nila sa pananakit ng tao. So yun. Ang natira sa mga sangkatauhan na hindi namatay sa mga salot na ito ay hindi nagsisib. Hindi sila tumalikod at tumigil man sa pagsamban ng demonyo at mga Diyos-Diyosang ginawa ng kanilang kamay. Mga larawang ginto, pilak ng sa bato at kahoy na di nakikita, na di nakakakita o nakakarinig o nakakalakad man. Hindi rin sila nagsisiya ng kanilang mga pagbatay, pangkukulam, pakikiapid at pagnanakaw. Ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Ating mapasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at gayon po ang ating banal na salita. Maraming salamat po. Banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito ang mga mensaheng ito mula dito sa tema na ang 7 trompeta. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na sa ating lahat na yung kanyang isasagawang paghuhukom gagawin niya pa mang pagpaparusa o paghatol sa sangkatauhan pagdating ng takdang panahon. So ito yung pangunahin na paglapag ng hatol niya, yung 7 trompeta. So yan, yan ay hudyat. Yung 7 trompeta ay hudyat dyan kung paano isasagawa yung kanilang yung paghatol ng Panginoon Diyos mula sa Panginoon Jesucristo. So nang i-tear up ni Panginoon Jesucristo yung ika-6 seals. So ito na yung kasunod. Na sila ng so bali ito na yung magiging ito na yung 7 trompeta na yung magsasagawa na ng paghatol ng Panginoon Diyos. Kaya ang mangyayaring ito ay napakabigat ito sapagkat 1/3 of the world ma-devastate. Pag-devastate ang 1/3 of the world, dagat, lupa, yan, lahat. At pahihirapan ng mga tao pagdating ng takdang panahon yan, pahihirapan at papatayin. Lulupigin, susupilin ang 1/3 of the people. 1/3 ng mga tao ay papatayin pagdating ng takdang panahon at susupilin sila. Pilipulin 1/3 nung tatlong anghel. Ilan ba yun? Dalawang anghel na yung anghel na nasa ilog Euphrates. So, mayroong anghel na kakalagan sila sa ilog Euphrates at yun yung hukbo nila ang susupil sa mga tao. 1/3 of the world susupilin nila. So, itinakda yun yung mga watcher dati na kinulong doon. So, sila yung mamumuno para wasakin din yung mga tao. Supilin nila pagdating ng takdang panahon. So, yung kinulong sa ilog Euphrates ng mga anghel doon. So yun ang mangyayari pagdating ng takdang panahon. At pahihirapan yung mga tao na papakagat sa balang na para magkaroon ng pangingirot ng mga katawan na halos ay hanapin nila kamatayan. Sapagkat napakasakit nung kagat na yun, napahirap dun sa mga tao. 5 months na maghihirap yung mga kakagat nun. So ngayon, ang kakagatin lang nun yung mga walang tatak ng Diyos sa loob. So mayroon kasing matitira doon na mayroong tatak ng Diyos sa loob na hindi kakagatin yun.
At sapagkat bago mangyari kasi yung 7 trumpeta na yan, ay may rapture na mangyayari muna. So para hindi maranasan noong mga noong mga taong nara-rapture, mga taong mga maliligtas ay i-rapture sila. So yun. So may matitira na mga tao pa rin na maliligtas yung mayroong iba pang mga tataksan na hindi gagalawin ng na mayroong matitira pa rin na maliligtas pa rin. Pero hindi sila gagalawin ng ng bala. At yun ay dalawang klase ng tao kasi ang matitira pagdating nung yung two-third na matitira. Yung two-third kasi na matitira, aside from yung iniakyat na yung sinasabing rapture, may ira-rapture yung mga nanampalataya ng lubos, yung hindi mamamatay ay ira-rapture yun, aangat sa langit. So bago kasi mangyari yung 7 trumpeta, magpapakita ang Panginoong Kristo diyan. So kapag nagpakita siya, titipunin ng mga anghel bago nila i-devastate yung mundo, ng 4 na anghel, yung mga tao na maliligtas, pati yung mga namatay na dapat buhayin ay isasama. Pati yung mga yon ay yung mga namatay na yun yung mga nasa dambana ng Panginoon Diyos. Yun yung bubuhayin na yun ay bubuhayin mula diyan na siyang sasalubungin sa alapa. So yun, aside from that, yun yung mga patay na mabubuhay. So yun yung mga nasa dambana yun. Gawin silang So ngayon ay yung mga na-rapture hindi makasama sa 7 trumpeta na pamamarusa o paghatol ng Panginoon Diyos. So ngayon yung matitira ng may matitira pa rin ng mga sumasamba sa demonyo at masasamang tao, at yung mga may tataksan pa rin ng Diyos, yung mabubuti. So may maliligtas pa rin doon, yun ang matitira doon sa 2/3, aside from the devastate niya. So bali yung araw doon 1/3 na lang, halimbawa sa buong maghapon 12 hours, yung 1/3 ng 12 hours, yun na lang yung yung from 7 to 7 o 6 to 6 na liwanag. 1/3 nun mawawala ng liwanag kasi nga yung 1/3 ng araw mawawala. So yung 1/3 ng araw siguro pagdating na ng alas 3 ng hapon, madilim na siguro, mga ganun. Madilim na yun, parang gabi na. So yun, ganun ang mangyayari pagdating. So umaga ka ng alas 6, pagdating alas 3 gabi na. So yun ang mangyayari. Pagkatapos sasaktan yung mga tao. Yan ang mangyayari sa 7 trumpeta. So ganun pa hirapan. Ngayon ay para tayo ay hindi makasama diyan sa pahihirapan na yan, maranasan natin yung 7 trumpeta. So tayo ay manampalataya ng lubos sa ating bumubuhay ngayon. Sundin natin yung mabuting balita, manampalataya tayo kay Panginoon Kristo sa pinagawang paghari ng Panginoon Diyos through Jesus Christ, na italaga para sa ating mga tao at tagapangalaga ng ating mga buhay, at pag magbibigay buhay walang hanggan, ay manampalataya tayo ng lubos sa Kanya. Sundin natin yung Kanyang inihayag sa mabuting balita para tayo ay hindi makasama doon sa susupilin, doon sa 1/3 na mga kaya sinupil dahil nasa masama, sumasama sa demonyo, magagawa ng masama. So matitira doon ay yung pagsupil na yun na yun. Ilalagak na lang sila sa impyerno pagdating ng tamang panahon. So ngayon ay yung after masupil na yun, yung iba pa ay yun ang mabubuhay, yung mga ibang may tatak. So ngayon ay para hindi tayo makasama diyan, ay tayo ay manampalataya na para makasama tayo doon sa rapture, para tayo ay hindi makasama doon sa paghihirap. Ayan. Dahil hindi lang yon 7 trumpeta ang parusa, ang pahirap na gagawin ng Panginoon Diyos sa mundo, kundi mayroon pang kasunod dyan, yung sinasabing salot, yung 7 yung tuot ng mangkok ng Diyos, 7 pa yon, 7 mangkok na salot na pinagsalot ay gagawin ng Panginoon Diyos yung pag-aani, at mayroong patakong anghel. So bago dumating ang Panginoon Kristo, bago niya supilin yung 666 na maghahari sa bago gawin yung pagdideklara ng paghahari, bago gawin yung paghukom na yan, yung 7 trumpets. So makapagdideklara ng paghahari yung 666 na yon. So kaya iwasan natin na tayo ay mapahari sa 666 dahil pag-declare ng paghahari nun, kasi kapag na-declare yon at nakisa ka roon, hindi ka makasama doon sa rapture. Tapos ay
makakasama ka doon sa 7 trumpeta na paparusahan. So ngayon, yung matitira doon na pagsubok sa kanila, maaaring hindi pa sila, kahit yung may tatak na iniwan pa rin, siguro ay yun ay pagsubok sa kanila, mga iba pang mga gampanan na roon. Pero yung iba i-rapture na yung mga nampalataya. Kaya para tayo ay makasama doon sa rapture, o yung sinasabing hindi ka makasama sa 7 trumpeta o yung lupit ng pamamarusan ng Diyos, o ay annihilate ka for the 1/3, tayo ay manampalataya na lubos. Mula pang araw-araw na pumumuhay, alaga tayo ng Panginoon hanggang sa buhay na walang hanggan. Ngayon, kung dumating sa panahon natin ngayon, yan ang mangyayari sa atin kapag nangyayari sa panahon ng henerasyon ito. Mangyayari, mangyayari yan sa yung 7 trumpets na ating binasa, mangyayari sa mundo yan, diba? So kaya para maiwasan natin makakasali doon, o makakasali ka man doon, at least maliligtas ka doon. Kaya lang syempre nakakatakot yung kapag nangyayari yan, pero magibayo ka pa rin ng pananampalataya dahil maging pagsubok sa'yo para sa kaligtasan mo, dahil kung hindi ka laging ganun kabuti sa pamumuhay mo, kasama ka ron doon sa doon sa matitira. But dalawang klase kasi yung matitira, isang makasalanan at saka isang nananampalataya pa rin, yung hindi nagpapasakop doon sa demonyo. But meron ganun, pero meron talaga na aangat sa langit ng Panginoon Kristo para hindi ka makasama. So kaya pagsikapan natin yung pumumuhay ng mabuti para tayo ay hindi maparusahan itong makasama doon sa 7 trumpet, maranasan yung So even though makasama na tayo na maranasan yun, maging maigting pa rin ang pananampalataya natin, sapagkat may maliligtas pa rin doon sa makakasama ron sa puto. At pagdating ng Panginoon Kristo ay susupilin niya yung magkakaroon na marami pang gagawin na pagsupil bago susupilin niya yung 666 at saka yung mga hukbo niya, yung mga nakikampi sa kanya lalaban sa Panginoon Kristo. Susupilin niya lahat yun, parurusahan. So yun, pagdating niya. So bago siya dumating, marami pang annihilation na gagawin yung mga anghel at mga pamamarusa pa laban doon sa mga lumalaban sa Panginoon Diyos. Aside from yung pagdigma ng Panginoon Kristo doon aside from doon kasi yung mananatili pa rin yung 666 at yung kanyang mga hukbo ng mga bansa na naloko ng mga palakang halimaw na palaka para kumampi sa kanila. So yun, kalabanan ng Panginoon, tatalunin sila. So yun, and then maghahari ang Panginoon sa Kristo for 1,000 years. So yun ang pinakamaganda roon, sapagkat kapag naligtas yung hindi ka makasama doon sa mga magkakaroon ka na kasi ng buhay na walang hanggan kapag nakasama ka sa rapture. So doon sa kapag nakasama ka doon, patuloy yung meron ka pa ring spoilage. Kahit ikaw ay maliligtas din doon, may spoilage ka pa rin doon. Tuloy-tuloy pang hindi yung binago ka na iniangat ka. Kasi walang sinasabi kasi sa Bible kasi na sa ating pagbabasa o pagpapala pinagkaloob sa atin na yung ilang natira babaguhin pa para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ang magpapatuloy kasi ang pamumuhay doon for 1,000 years. So magpapalit-palit yung generation. Ang matitira lang na matagal doon, yung bababang kasama ni Kristo na niakyat yung ni-rapture. Pagbaba kasi nung hindi na mamatay, makasama ng 1,000 years. At yung pinakamaganda na unang pagpapala, na mabuhay tayo ng walang hanggan at yung unang mabubuhay kasama sa 1,000 years. Siyempre makakasama doon, siyempre inauna ng mga propeta, yung mga mabubuti noon, yung mga propeta yan, sina Moises, lahat yan, sigurado kasama niyan. Sila yung magiging mamamahala rito, kasama ni Panginoon Kristo for 1,000 years, yung mga apostol, yung mga siyempre, diba yan, yung mga mabubuhay na makakasama ni Panginoon Kristo na mamamahala sa mundo for 1,000 years. Papatuloy yung buhay, kasama yung mga ni-rapture, mamumuhay din yun. But may mga tao pa rin na mga magpapatuloy dahil kaya may mga tao pa rin magpapatuloy sapagkat may mga kaharian pa rin pagdating doon, mga kaharian pa rin pagdating ng dulo ng yung wakas na, yung tatapusin na lahat, naloko pa ni Satanas. Ibig sabihin mayroon pa rin, patuloy pa rin ang pamumuhay sapagkat may maluloko pa rin ng mga kaharian lalaban kay Panginoon Kristo. Diba, hindi naman yan yung mga yung mga naligtas, syempre hindi yun lalaban.
yung mga natatnampar niya mga tao na mga patuloy na mga may magiging masama pa rin sa pagsasaling natin na maluloko ng demonyo at yun na yun na paparami na lahat. So pero ang maging walang hanggan ng buhay yun na syempre maligtas ng una yung ilang pang mga ilang matitira na maliligtas at saka from the last yung last at saka yung bubuhay saka yung bubuhay na yun ang last na pangalawang pagbuhay na yun. Pero pag naglaban na yung huling labanan, wala na yon, talagang paparami na yung lahat. Kapalitan ng bagong langit, bagong lupa. So, kaya yung salinlahi ay magkakaroon pa ng salinlahi for the 1,000 years sa pamamahala ng Panginoon sa Diyos. So para makasama tayo doon sa 1,000 years na yun, makita natin yung salinlahi na yan, magpakabuti tayo ngayon. And then mamumuhay tayo ng 1,000 years hanggang sa buhay na walang hanggan. Ganun kaganda pagpapala. Kapag nagpakabuti ka, napakasimple. Pag magandang pamumuhay mo na mabuti ka, may kaligtasan ka pa. Pag hindi maranasan yung pitong problema. So yun at siyempre pangunay, pag magpakabuti ka, magkaroon ka ng patas na hustisya. Kung magpapakabuti ka, isa sa mga mabubuting gawa. Tayo ba nagpapahirap ng patas na hustisya sa ating mga sarili, kapwa-tao natin, pagtingin natin sa ginagawa ng gobyerno, diba? Yun nasa gobyerno, patas na hustisya ba ang ginagawa nyo? Kung mga ganyan, in a fair justice, so yun, isang punto para hindi ka hustisyahan din ng Diyos pagdating ng pagnaman from the 7th trumpet. Hindi ka makisa doon sa annihilate na 1/3 of the world kung mangyayari sa panahon to ngayon, diba? Or else itapon ka sa impyerno kung hindi mo na inabutan yung pag-uod. So yun at muli sana ay nagabayan naman kayo ng ating banal na Panginoon sa Kristo, naliwanagan niya kayo at sa kanyang nihayag sa mabuting balita mula sa ating pagmalaganap ito at naliwanagan kayo at kayo ay patuloy na kanyang napangalagaan sa kanyang salitang ito, kanyang mga gabay na ito at ng kanyang kapangyarihan para sa inyong kaligtasan ng spiritual at pang-araw-araw sa ating mga bahagi ng mabuting balita. Kaya sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, patuloy niya isugo ang Banal na Santa Maria, paggabayan niya tayo ng kaliwanagan mula kay Banal na Santa Maria tayo ay iba't iba niyo pagmilagro na tayo ay magabayan ng presensyang ito, presensya niyang itong with Mother Mary para tayo ay patuloy na tumalima sa mabuting balita or at iba't ibang mga kanyang pagmimilagro. Hindi man yun ay ating pakinggan at manampalataya tayo ng lubos, paniwalaan natin ang mabuting balita at tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa sabat. Siyempre ang Panginoon Diyos andyan, palagi ang Panginoon sa Kristo at sinasabi ng mabuting balita na tayo ay lagi niya pagpapalagi. Either humihiling tayo o hindi, andyan ang Panginoon sa Kristo na tayo ay kanyang pinangangalagaan kung tayo ay sumusunod sa mabuting balita. Marating na lang ang swerte, pagprotekta sa atin. Lalong-lalo dapat tayo mayroon na iting na may pag-ugnayan sa kanya palagi. Mula sa pakikinig, pagtalima, pagdarasal, para yun yung ating pag-ugnayan na hinihiling natin na lahat ng mga kaibigan. So yun at sana ay patuloy tayong gabayan ng kaliwanagan ng bansang ito sa ating buong bahagi ng mabuting balita at ang buong mundo with Mother Mary. Sa maliwanagan sa pagmula na ang bansang ito ay makapagliwanag sa buong mundo sa gabay ng Banal na Santa Maria, Panginoon Diyos, para tayo ay makagabay ng mabuting balita o makagabay tayo ng pananampalataya sa Panginoon Diyos mula sa pagpapalaganap nito. At doon sa Interfaith Unity, patuloy na maliwanagan kayo. Yung bawat mga reliyon, maliwanagan po kayo ng Banal na Santa Maria. Patuloy tayong magkaisa sa Interfaith Unity upang maiwasan natin yung hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan hanggang sa karahasan at digmaan. Bagos, ay kung nagkakaisa tayo diyan, magpapaira tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, mabuting aral ng ating mga reliyon. At tayo ay nag-unawa pa rin sa iba't iba nating way of faith. Yan, lalo na yung mga Kristiyano na mayroong iba't ibang way of faith through Christ in God. So, yun. At lalo yung iba't ibang mga reliyon din na may iba't ibang Diyos at may iba't ibang way of faith in God. Yan. Yun. Kaya tayo ay mag-unawaan para hindi tayo nagkakaroon ng problema sa ating mga pananampalataya, maging yung hindi na naniniwala sa Diyos. Mag-isa kayo rito para malaman natin o para tayo magkaisa sa ating pananiwala at tayo ay magkaroon ng unity. Yan. At tayo ay makagabay sa family,
community, bansa, buong mundo. Lalong-lalo magabay natin yung mga kapamahalaan para mamahalay natin ng mabuti. Para ito ay nagiging unity rin natin for the legal. Yan, for peace in a legality. Yan ay gawa rin ng Panginoon Diyos na magkaroon tayo ng pamahalaan para tayo ay in that authority ng pamahalaan nakapamamahala sila ng kapayapaan at ng pagkakaisa ng lahat. So tayo ay sumunod para tayo nabigyan niya ng magandang pagkakaisa, kapayapaan. So nag-uunawaan pa rin tayo. Meron din pa rin tayo sa ating mga reliyon na mayroong liga na neutralize pa rin ng ating pag-uunawaan o nagpapairal ng kapayapaan para hindi tayo nagkakaroon ng problema yung mga reliyon. But higit sa lahat, siyempre yung ating mga reliyon mismo ang ating magiging sandigan ng pag-uunawaan sa isa't isa. Nagabay para tayo yung pairal ng kapayapaan. Maging ehemplo tayo sa lahat kasi yung gobyerno dapat yung mga reliyon ang ehemplo nila. Ang reliyon ang gumagabay sa gobyerno sapagkat sila ay instrumento lamang para doon sa pag-iral ng force para sa mabuti. So ngayon dapat nagagabayan siya. So para hindi siya yung nangingibabaw doon sa pagpapahirap ng kapayapaan. Dapat ang nangingibabaw ng kapayapaan ay siyempre ang Diyos. Diba? At doon sa CBCP and Vatican Church, patuloy po kayo maliwanagan ni Banal na Santa Maria. Patuloy niyo po pagbuklorin yung sangkatawan sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon Jesucristo at mabuting balita. Sa ating munting kakayanan ay patuloy tayong nananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Banal Espiritu Santo at gabay ni Banal na Santa Maria. Sana patuloy tayong gabayan ng kanyang pagmimilagro, kapangyarihan at presensya ng kanyang kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at iba't ibang mga pagmimilagro. Lalong-lalo na sa paggabay sa pamahalaan na tayo ay nakagagabay sa pamahalaan sa kakibat ang gabay ng milagro ng Panginoon Diyos mula Banal na Santa Maria na magabayan yung pamahalaan ng mabuting balita at gabay ng kanyang paghihimala. Kaya mga pamahalaan, magabayan kayo ng mabuting balita, kaliwanagan ni Banal na Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti, matuwid. Tuwidin niyo yung karapatang pantao, patas na hustisya at karapatang patao, patas na hustisya. At higit sa lahat ay makapamumuhay tayo ng at higit sa lahat ay makikinabang ang inyong mamamayan sa inyong mabuting pamamahala, pagpapayaran ng patas ng hustisya, karapatang pantao. At yun nga, higit sa lahat ay tayo ay makakapanampalataya sa Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo sa mapayapa at maunlad na pamumuhay. So, at muli, sana patuloy tayong pagpalain, protektahan ng ating banal na Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. At patuloy na ating hinihikayat ang lahat na